Proverbs 14:17 says, "He that is soon angry dealeth foolishly." Now, soon angry, define natin, ano ba yon? Soon angry. Ibig sabihin, madaling magalit. Maigsi ang pisi. Na? Proverbs 14:17. Ibig sabihin, emotional person. When someone is soon angry, it means they are quick to anger or easily irritated. Na? Madaling mairita. Ano? Nakakairita. Yan. Maririnig mo lagi yan sa bibig ng isang soon angry na tao. Nakakairita naman to. Alam mo yung kapitbahay natin, yung kaibigan natin, nakakairita na talaga. Yan. Irritable siya. And anong gagawin mo pag may kaibigan kang ganun? Either mahawa ka sa kanya or sawayin mo siya in good way. Maraming kaakibat na mga pakiramdam yan. Bakit siya soon angry? Because frustrated. Meron siyang in-expect. Meron siyang isang bagay na yun sana ang gusto niya mangyari, pero hindi nangyari. So, frustrated. A sense of being blocked or hindered, leading to irritation. So, kaya ka nagagalit, naiirita, kasi meron kang inaasahan, dapat ganito sana ang gawain niya eh. Dapat sana ganun ginawa niya, o ganun ang sinabi, o ganun ang naging desisyon. Bakit hindi? Ba't hindi ganun? So, meron ka standard, pero hindi yon naabot noong gusto mo sana ay kaibigan mo or whoever, anak mo, asawa mo, o minsan, ikaw mismo, nagagalit ka sa sarili mo. Kasi meron kang maling desisyon. Oh? Dapat ito ang aking ginawa, sayang. Kakainis talaga ako. Minsan ba nainis kayo sa sarili nyo? Madalas. So, soon angry kayo sa sarili nyo. So, frustrated ka, impatient, a feeling of restlessness and intolerance for delay or obstacle. Yan yung sakit ng mga driver. No? Hindi gusto, laging bumubusina. Yan. Pag laging bumubusina, impatient yan. No? Na lalo na yung sinusundan mo, wala namang nasa harapan niya eh. Kaya lang huminto lang siya eh. Siguro nagse-cellphone. No? Kaya nagagalit ka. So, ganun din naman sa buhay ng tao. No? Minsan, naiinip ka sa progreso ng tao, bakit ang tagal niyang umasenso? No? Bakit parang walang asenso ang buhay na ito? Naiinip na ako. Sana, kinuha niya na lang yung trabaho na yun. Di umasenso na sana siya. Sana, nag-ipon siya. Sana, asensado na siya. Yung mga ganon. No? So, impatient ka. Tuloy, nagagalit ka. Stress. Nakakasoon angry din yan. Pagka ikaw ay stress, physical or emotional tension, that can make a person more prone to anger. Anxiety. Meron kang anxiety attack. Meron ka talagang isang trigger point na tuwing yun ang makikita mo, you become anxious. Hindi ka mapalagay. Nanenervyos ka. So, that is something that pinagpapaigsi ng iyong temper. And so, these are things which, ito ay sakit hindi lamang ng mga member ng church, kundi pati mga pastor. Ay merong mga pastor na soon angry.
pagka ganyan, no, mahirap makasundo. Halimbawa, sa isang kumpanya, meron kang boss, laging galit. Parang wala kang gagawing tama. Ha? Maaga ka. Ang aga mo naman. Na late ka. Late ka na naman. Parang wala kang magawang tama. No? So, merong mga, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kahit anong action mo, merong siyang masasabing hindi maganda dahil meron siya ina-expect na hindi mo malaman. So, mahirap mabuhay sa isang tao. Lalo na kung church. Kasi sa church, ina-expect mo, lahat may self-control. Lahat ay mayroong spirit control. Lahat ay mayroong patience, love. Diba? Fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. So, pagka isang pastor or isang deacon or isang member ng church, lalo na yung matagal na, ay mabilis magalit, disappointed tayo. At pag-pray natin ang sarili natin na sana hindi tayo yun. Sana ay hindi tayo yung laging galit, laging irritable, laging worry, no? Laging natatakot, laging mayroong hindi magandang nararamdaman sa sarili niya. And merong ang solusyon dyan ng mundo is anger management. Nagulat ako, sa Cebu pala, merong anger management clinic. So, pagka ikaw ay laging galit, punta ka sa Cebu. No? Pa-Cebu ka. Dahil doon ay merong anger management clinic. Ang pangalan ay Inner Peace Mental Health Services. Yan, pinromote ko na siya. No? Magkakaroon ka ng pag ikaw laging galit, kailangan mo ng inner peace. Yan. Yung nagyo-yoga, pagka galit, peace. Peace. Yan. Yun ang paraan nila para hindi na sila galit. No? So, ano ba mga verses applicable? So, bukod sa Proverbs 14:17, sabi, he that is soon angry, dealeth foolishly. So, hindi magandang makipag-deal. At hindi magandang magdesisyon ang isang tao na laging galit. O mabilis magalit. Kaya anong gagawin natin doon? Bago tayo makipag-deal, sana mawala muna you are taking a big risk if you get a deal for somebody who is soon angry. No? Proverbs 14:29, so 17 yung kanina, ngayon 29 naman. He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly. So pagka ikaw bakit daw may mga tao na mabagal magalit? Di basta-basta agad nagagalit. Because they have great understanding. Yan. Naintindihan nila ang sitwasyon, naintindihan nilang nagkakamali ang mga tao at hindi pa masyadong mature ang isang laging galit. No? Kulang pa sa maturity. So, turuan mo. Bigyan mo ng mga lesson. Ngayon, habang binibigyan mo ng lesson, minsan yung mga soon angry, huwag mo ko turuan. Ganun. Imbis na ma-appreciate. Di ba? Ito para hindi ka laging galit. Yan to gawin. Huwag mo akong turuan. Galit pa talaga. So, minsan ay mahirap talaga pagka mayroong iintindihin mo. No? Kung ikaw yung mas matured, ay iintindihin mo siya. Bakit kaya ganun itong taong to? Hindi ko maintindihan ang kanyang
spirit. Sa hasty of spirit. Yun ang description ni Solomon sa mga tao na mabilis magalit. Hasty of spirit. No? Gusto niya ay yung kanyang spirit ang masunod. Kaya he is exalting folly. Kumbaga, lalong nananaig sa isang taong laging galit ang foolishness. Makakagawa ka tuloy ng foolish decision pagka ang kaharap mo ay laging galit. Halimbawa, makaalis na nga muna ng bahay na to. Hindi ka naman dapat sana umalis. No? Halimbawa, asawa mo, kapatid mo, or magulang mo, or whoever, no? Or company. So, ikaw, mahaba ang pasensya mo, yung kasama mo, hindi. So, gagawin mo, aalis ka muna. Diba? Yan ang ginagawa. Yung mga hindi safe, naglalasing muna. Yan ang pupunta muna sa bar, mag-iinom. Oh, pare, bakit ka na umiinom na naman? Away kami ng asawa ko eh. Papalamig lang ako. Oh, so sa pagpapalamig niya, lalo siya napapahama kasi napatrouble. Oh. So, minsan nakakagawa ka ng hasty decision, foolish decision. Because naapektuhan ka ng isang tao na soon angry. So, it's a chain of events. Diba? Kaya sana, kokontrolin natin yung anger natin dahil nakaka-incite ng bad things sa mga nasa paligid natin. Proverbs 12:16. A fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. So pag ang isang tao daw ay soon angry, laging mahahalata ng mga tao. A fool's wrath is presently known. So, ang gagawin, lalayuan ka, mawalan ka ng mga kaibigan, magiging kang famous na isang taong maikli ang pasensya. At kapag ikaw ay nasa isang setting na marami kayong personnel, lalayo na lang sa'yo. No? Pag-uusapan ka na lang. Presently known. Kilala ka sa pagiging galit. But a prudent man covereth shame. So, kung ikaw ay dun sa kabila, imbis na magiging kang katatawanan o pinag-uusapan, pinagtatakpan mo yung masamang ugali ng kaibigan mo o ng kasama mo. Iniintindi mo kasi. So, that is what happens when people are soon angry around us. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit is better than he that taketh a city. So, kino-compare ni Solomon sa Proverbs 16:32, yung mabagal magalit ay mas magaling daw kaysa sa malakas na tao. No, yung mighty man is somebody who is, dito dinidescribe, isang maskulado, isang malaking tao, very good warrior, no? Ay merong mas magaling kaysa sa kanya, yung mabagal magalit. Magaling umintindi, mabagal magalit, nakaka-cope kahit anong sitwasyon, hindi siya mabilis magsalita ng masama. He is better than the mighty man. You rule your spirit. Yun ang kabaligtaran ng soon angry. You rule your spirit. Ibig sabihin, meron kang naiisip na gagawain mo na reaksyon doon sa tao na ang reaksyon mo gusto mong labanan na rin. Gusto mong magdabog. Gusto mong magalit na din. But
you rule your spirit means mag-iisip ka na mabuti. Diba? Ganun ba tayo? Pinag-iisipan mo bago ka mag-react. Hindi ka basta nagre-react. Fire by fire. Galit ka? O sige, galit na rin ako. Kala mo ba ikaw lang marunong magmura? Magmumura na rin ako sa'yo. Kala mo ba ikaw lang ang pwedeng gumawa ng masama? Gagawa din ako ng masama. Yun. So, yan yung nangyayari kapag you are not ready to handle an anger. Sabi, you rule your spirit. So, dapat marunong tayong, merong naiisip tayo, ipopostpone natin. May naisip tayong gagawain in reaction para makaganti, para makareact, para hindi naman nakakalalaki o nakakababae. No? Tayo mga lalaki, nakakalalaki ka na. Ano ba gusto mo? Sa labas tayo. Suntukan na lang, barilan na lang, saksakan na lang. Suntukan. Oh. So, yan ang mga prinsipyo ng basagulero. No? So, when you don't rule your spirit, pinapakawalan mo, that happens. Something which is simple, nag-escalate. Di ba? Simple lang na nagkatinginan. Alam, nung may barkada ako, sama ng tingin mo, dumadaan lang na ganyan eh. O titingin-tingin ka. Napatingin lang eh. Kasi nakaupo kami doon sa pavement, doon sa sidewalk. Nakaupo kami, nagkikwentuhan, nagiinuman. Tapos may dadaan na ganyan. Ano tinitingin-tingin mo dyan? Wala naman. Bakit? Bakit ba? Pagka mali yung sagot niya, suntukan na yun. No. So, walang ruling of the spirit. No? Pinapakawalan lagi yung basag-ulerong isip. Oh. Ang nagko-control sa kanya, passion. War freak. Yan. So, sana walang mga Baptist, hindi war freak. Na? Hindi, naalala ko yung isa pinuna yung pastor niya. Sige, pag nakita kita, paulanan kita ng bala. Sabi ganun. Nung bodyguard ng pastor. Dinetret agad yung isang pastor din. Porkit pinuna lang yung pastor niya. Pero yun, no? Supposed to be they are the men of who is the most faithful in the church. Kaya lang nagiging gang. Pagka yung pastor mo, madaling magalit, mahawa ka, magiging kayong gangster. Imbis na spiritual brothers and sisters, magiging kayong sindikato. Magiging kayong frat. Yan ang result. No? Kahit anong sabihin, kahit anong gawin, tama. No? At hindi basta-basta naaawat. Okay. So, make no friendship with an angry man. Sabi ng Proverbs 22:24. And with a furious man, thou shalt not go. Huwag kang magiging barkada. Huwag kang makikipagbarkada sa laging galit. Laging nagkumukulo ang dugo. No? Nakaramdam na ba kayo ng kumuluan yung dugo? Huwag daw sasama sa ganun. Sa laging kumukulo ang dugo. Iwasan niyo yung pakiramdam na yan. Yung kumukulo ang dugo. Hindi yan fit para sa church na to, sa Baptist, sa Kristiyano, sa tao na may Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, yun yung magpapakalma sa'yo eh. Huh? Yun, kung may Holy Spirit ka, o kukulo dugo mo, papakalmahin ng Holy Spirit.
Diba? Pero kung napapakawalan mo yung pagkulo ng dugo mo, nag-aalagwa. Alam niyo yung umaalagwa? Pagka mayroon kang burador, umalagwa. Ibig sabihin, naputol na yung tali. Pumunta na sa, wala na. Nainagaw na ng ibang kalaro. Umalagwa na eh. Ha? So, wag ganun. Yung atin, ang tunay na save, ay hindi pinapabayaan ng Diyos na umalagwa ang kanyang anger. Meron siya laging control. It's the fruit of the Spirit eh. Di ba? Merong umaawat sa iyo eh. So, wag mong sasamahan. Ibig sabihin, halimbawa, meron kang kaibigan na kumukulo ang dugo. Sinabi niya sa'yo, naku, nag-iinit talaga ako sa tao. Halika, sapakin natin. Huwag mong sasamahan. Huwag mong iuudyokin lalo. Pipigilin mo. No? Huwag mong bakit ba? Sususugan mo pa. No? Lalo mong paaapuyin. So, imbis na ikaw yung peacemaker. Blessed are the peacemakers. So, an angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression. Kaya, make no friendship, sabi sa Proverbs 22:24. Make no friendship with an angry man. Anong gagawin natin pag merong member na laging galit? Pag-pray natin, bibigyan natin ng biblical counseling. Hindi counseling lang. Alam nyo yung iba sa atin, puro counseling. Pero psychological counseling. Personal idea counseling. Huwag kayong pagbibigay ng counseling na ganun. You are only entitled to give biblical counseling. Huwag kayong mag-a-advise, ay nako, ganyan nang nangyari sa amin. Alam mo, ginawa ko? Nilagyan ko ng rat poison yung pagkain. Tapos yun, nung nagkasakit, di okay na. Okay na kami. Nilason ko. Wag mong, kung ikaw ay, wag kang sasama, no? Don't pursue the anger. Wag mo samahan. And don't go with that kind of a persuasion. So, awatin mo, bigyan mo ng points, biblical points, at bigyan mo ng ayain mo mag-soul winning. Merong kang kaibigan o ka-member na galit. Halika. Saan tayo punta? Soul winning tayo. Meron tayong prospect. Teka muna, galit pa ako eh. Mamaya na yung galit mo. Maghanap muna tayo ng mabibigay sa paanan ng Panginoon. Pambira, pag hindi nawala yung galit yan. Diba? Yayain mo sa hotpot. Kung may pera ka. Wala kang pera. Bola-bola na lang. Fishball. Di ka, saan tayo punta? Fishball. Okay? So, be not hasty in thy spirit to be angry. No? Ecclesiastes 7:9. Huwag kang magmadali na ikaw ay magalit. For anger resteth in the bosom of fools. Ang mangyayari daw sa'yo, yung bosom mo, yung tiyan mo, ay mapupuno ng lagi kang galit. Ang reaction mo, laging galit. And that is not for the Christian. So, mga kapatid, ang pinakamahirap sa lahat, kaya in-advise ni Paul, si Titus, pagpipili kayo ng pastor, bishop,
A bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry. So, ang isang bishop or pastor na laging galit, pagka ako nagsasisigaw dito sa preaching, hindi ako galit. Nagsasalita ako para lahat tayo magalit sa kasalanan. At lahat tayo magalit sa maling doktrina. Pero, hindi tayo dapat mag-away-away personal sa isa't isa. Kaya ang sabi, kasi yun ang leader, no? Mahahawa dyan yung mga members. A bishop must be not soon angry, not given to wine, no striker, hindi nanununtok, nor given to filthy lucre, hindi mahilig sa mga designer clothes. Yan, yung mga laging ang suot niya, tigte 10,000 na t-shirt. Kung regaluhan niyo ako niyan, bahala kayo. Pero hindi ako bibili niyan. No? Pumunta ako sa Glorieta nakakita na naman ako Tiningnan ko yung etiketa 7,000. Yung may buaya dito. Sabi ko, bira. Tinitingnan ko, saan ang ginto nito? Wala naman. Ano bang klaseng tela to? Bakit 7,000? Bira, hindi nyo ako mapapabili niyan. Pwede nyo ako ibili, pero hindi ako bibili. Huwag nyo ako bili. Kahit, no? Huwag nyo ako bili niyan. Hindi yan bagay. Tingnan nyo nga, may patsi na nga dito Lalagyan nyo pa yan. Okay? Ito na lang, papaprint out ako kay Keisha ng buaya dito. Okay, so mga kapatid, not soon angry tayo, ha? Huwag tayong mabilis na magalit at tayo ay maging mapanhinuhod, mapagpasensya. Huwag kumukulo ang dugo. Kundi pagka malapit na ang kumulo ay Pepsi, kailangan mo, Coke, or Avocadoria kung class ka. Yun ang paborito namin ni Keisha Avocadoria. So, para malamig, no? Yun namang mga matitipid, ice candy na lang. Ice candy. Okay. Okay, so let's all stand and finish our lesson.